Shout out kay Del Kite, Cheater, Andre Pamisa, Robert Senabeliger, Jerwin Agustin, Litu Asong, Lielso, Ronjet Gela. Ang karugtong ng nakaraan, sa maasul na kalangitan, sa Zokso ng Donghai Commandery, sa Cheng County. Sa pangsamantalang medikal na klinika, isinigaw ni Sian, ang susunod na pasyente, ngunit lumapit ang nanglulumong si Sarah, sabay sinabi, tapos na nating gamutin ang lahat, wala nang natitira pang pasyente, wala nang natitira gaya ng sinasabi ko. Sinabi ni Sian, lahat ba? Nakatayo naman si Okju at si Biena na napatingin. Kumunat ang noo ni Sian, nagdikit ang mga kilay na tila ba hindi ito matanggap, at pawisan na kinagat-kagat nito ang daliri, na tila bang inangata sabay sinabi, ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong lumikha ng ilang mga pasyente? Sinabi ni Sarah, hindi papayag si master niyan. Tila ba nang lumo si Sian, napayuko ito, at sinabi, hindi ba niya tayo matutulungan? Napatingin naman si Biena, nang may pagtataka at sinabi kay Sian, hindi ba dapat ay lumipat na tayo sa landing sa lalong madaling panahon, hipag? Itinaas ni Sian ang kanyang ulo tumingin kay Biena, at sinabi, sinabihan kami ni Master na manatili muna dito sa Cheng County sa ngayon, nakatatandang kapatid. Napamulagat ang mata ni Biena, at sinabi, sa iyo lang ba sinabi yun, hipag? Pumikit naman si Sarah, na tila ba nag-ipon ito ng hangin, sabay sabi sa kanyang isipan, hay, nakakalito ang family tree, ang nakababatang kapatid na babae, at nakatatandang kapatid na lalaki, itong hipag, at bayaw ko, nako, sesuko na talaga ko. Maya-maya ay pumasok naman si Wuo, sa klinika na palingon ang nakangiti na si Sarah, at sinabi, nakabalik ka na pala. Wala nang natitira pang pasyente, kaya nagsisimula na sana kaming mag-impake, Panginoon ko. Subalit nilagpasan lang ito ni Wuo, tuloy-tuloy ito sa harapan ni Sian, na ipinagtaka naman nito. Tila naman nagtaka si Sian, sabay sabi, anong problema nakatatandang kapatid? Tila ba nag-alangan na sinabi ni Wuo, hipag? Ang mga hukbo ni Tao Chen, ay paparating, napahawak sa dibdib si Sian, na tila kinabahan ito at natakot, sabay sabi, sigurado ka ba? Natigilan naman si Okju. Muling sinabi ni Wuo, malinaw kung nakita ang bandila ng mga hukbo ni Tao Chen. Agad naman sumingit sa usapan nila ang dalawang bagong dating na nasa pintuan ng kubol na tila ba kanina pa naririnig ang kanilang pinag-uusapan, sabay sabi, gaya ng inaasahan, hindi nagkakamali ng mga sinabi si Master Huatwo. Sabay-sabay naman napalingon ang lahat sa pintuan ng kubol, muling sinabi nito. At sinabi pa niya, natiyak na ang pupuntiryain ni Tao Chen ay ang mga babae. Sinabi naman ni Gao Shan, hindi ko alam na ganito na kalala ang pagkabulok ni Tao Chen. Note, si He-man, sumali pagkatapos ng pagsasanay ng mag-isa. Sumali rin si Gao Shan matapos niyang matauhan. Tumiim ang mga mata ni Okju, na tila nagbabanta, dumaan ito sa pagitang ng dalawa at nilagpasan ito palabas sabay sabi, aking na ang mga hukbo na yon, ako na ang haharap sa kanila. Agad lumingon si He-man at sinabi, hoy, hindi makatarungan yan, napalingon naman si Gao Shan. Hinawi ni Okju ang pintuan, ngumisi ito at lumingon ito sa dalawa, at sinabi, kung may iba pang may utang na loob sa lintik na yon kaysa sa akin, papayag ako. Yumuko si He-man, sabay sabi, hindi na ako tatutol pa. Nadaanan naman ni Okju ang dalawa pa na si Zhongji at si Yizi, na papasok sa loob. Patungo kay Sian, sinabi ni Zhongji, naku naman, sana man lang nagpadala ka muna ng mensahe, lintik na to bago ka sana sumulpot, huli ka na nga dumating, hindi ka man lang gumamit ng magandang asal. Agad naman sinabi ni Yizi, na papasok na ito sa loob, sabay hawi ng pintuan, at sino naman tanga ang magpapadala ng abiso bago ang biglaan pag-atake, ano ka ba? Sinabi naman ni Zhongji, epektibo ba ang pagsasanay kapag nag-iisa lamang? Sinabi naman ni He-man, malalaman mo mismo kapag nakita mo ng iyong mga mata. Sinabi naman ni Gao Shan, na nakasunod sa likuran ni He-man, sabay sabi, aba, hoy, pwede bang hawakan mo na lang ng patayo yang bakal na gulong mo na may nakaikot ng mga matutulis, ang sakit, kanina pa ako natatamaan. Habang nakatingin naman si Sarah, Wu Biena, at si Sian. Tumingin si Yizi, kay Sian, at sinabi, kung gayon po protektahan ko ang mga babaeng ito.
Agad na bigla sa pagkagulat si Xian, sabay sabi, ano ka mo? Sinasabi mo ba na hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Napatungo si Yizi na tila ba nalungkot, at sinabi, kung hahayaan kasi kita, papatayin ako ni Huatwo. Sumingit sa usapan si Bian-a, humakbang ito palabas hinawakan ang kanyang espada, at may katapangan itong sinabi, nakatatandang kapatid, mananatili ka rin sa likuran ko. Napasigaw naman si Wu, sabay sabi, nakababatang kapatid, dapat tayong pumunta ng magkakasama. Tila ba inis na sinabi ni Bian-a, sige, kung nais mong mapatay ka ni Hipag, tukoy nito kay Sarah. Tila naman naudlot sa kinatatayuan si Wu, tila naman nag-aapoy sa inis si Sarah, nanggigil na tumilim ang mata nito sa nag-aapoy na paligid. Humalukip-kip ito at sinabi, sige lang, basta ba mag-iingat ka. Ngunit kapag nataman ka kahit isang galos lang, dudurugin ko lalo yang mga binti mo. Napasulyap si Wu mula sa likod ng kanyang mata, pawisan at kabado na sinabi niya sa kanyang isipan, hindi siya nagbibiro. Habang si Sarah naman, ay tila ba si Goko, na nag-aapoy ang paligid. Napatingin si Yizi at Xian, na patuloy nang inangata ang daliri at inis na sinabi, nako, nakakagigil talaga. Gusto ko rin maranasan ang aksyon na ganito, sinabi ni Yizi, aming ginang, huwag pakiusap, mula naman sa labas ng kampo. Habang nakahilera ang mga bandila ng mga pangkat ni Tao Chen, gumit na ang isa sa namumuno sa hilera ng kanyang hukbo at pasigaw nitong sinabi, makinig kayong lahat. Sa utos ni Gobernador Dong Zhuo, naparito kaming lahat upang arestuhin ang kriminal. Mabuti pa ay tahimik na isuko ninyo siya sa amin. Subalit di pa natatapos ang mga sinasabi nito nang biglang tumama sa kanyang ulo ang isang palaso. Bumagsak nito sa lupa na agad napasigaw ang mga kasamahan nito, General. Matapos ay tumingin sa direksyon ng pamana at pasigaw na sinabi ng mga hukbo, ang putik na lintik na yun. Matapos ay agaran sumugod ang mga hukbo, sinabi ni Okju, medyo may mga pamilyar na mukha akong nakikita. Mabilis na hinawakan ni Okju ang kanyang espada at mabilis na hinugot. Nagdikit ang ngipin nito kasabay ng matalim na mata, habang nasa likod naman niya si Himan, Guan Yu, at si Zhang Ji, at sabay nilang sinabi, sige lang, singilin mo sila sa mga utang nila. Sabay-sabay na sumugod ang mga hukbo ni Tao Chen na 200 kalalakihan na umatake sa mga disipulo ni Huatwo. Hindi naman nagpapigil sina Okju, Amen, Zhang Gia, Gao Shan, at iba pa. Nalabanan ng mga espesyal na unit ni Tao Chen. Mula sa kampo ni Cao Cao, maririnig ang isang sigaw na sinasabi, sinasalakay ng mga puwersa ni Tao Chen ang county ng Cheng. Nabigla si Cao Cao, sa narinig, sinabi niya sa kanyang isipan ng may pagkabahala. Ang tinutukoy ba niya ay ang asawa ni Yuan Hua? At pasigaw nitong sinabi sa isang kawal na nasa kanyang harapan, anong nangyayari? Nakayuko na sinabi ng kawal, mabuti po, na madaling nasupil sila ng mga nasasakupan ni Huatwo. Namilog ang mata ni Cao Cao, sa pagtataka, sabay sabi, ano? Muling sinabi ng kawal, sinasabi po nila, na kalahati ng 200 na kalalakihan ay napatay at ang kalahati ay mga nabihag. Sinabi ni Cao Cao, ano, marahil maraming sundalo ang iniwan ni Yuan Hua. Nakayuko ang lalaking kawal at sinabi, sa tingin ko po ay wala pa pong 30 na katao. Sinabi ni Cao Cao na tila hindi makapaniwala, ano kamo, ilan? Nakangiti na sinabi ng tagapayo ni Cao Cao, na tumingin sa direksyon ng kawal at sinabi, hindi ko inaasahan na ganito pala katanga si Dong Zhuo, ang akala ba niya na talaga? Naiiwan ni Huatwo ang mga tao niya nang walang proteksyon nang walang anumang hakbang? Matapos ay tumingin ito kay Cao Cao, at sinabi, tila ba determinado siyang hulihin ang asawa ni Huatwo, ang akala ko ay 100 na lalaki, lang ang makakapaglipat ng mga sundalo nang hindi namin napapansin, ngunit nagpadala siya ng 200, kaya malamang malapit lang sila sa mga piling hukbo. Ngumisi ito at hinimas ang ilalim ng chin, at muling sinabi, ngunit gayunpaman, sila ay lubos na natalo ng 30 na katao lamang. At talaga naman, kahanga-hanga ito, hindi ba? Natigilan si Cao Cao, napaisip ito, na tila ba humanga, bumuga ito ng hangin, sabay sinabi sa kanyang isipan, alam kong may mga pambihirang tao si Yuan Hua, ngunit hindi ko alam na ganito pala kagaling ang kanilang mga kakayahan.
Pumasok sa kanyang isipan ng ating bida maging ang sinabi nito na, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Muling sinabi sa kanyang isipan, mayroon kaya siyang itinatagong tusong sorrow. Muling sinabi ni Cheng Gang, ngayon ay wala na ang mga pag-aalala natin kay Lady Pion, dapat na rin tayong mag-alala sa ating mga sarili, wala pang 2 oras ang natitira bago ang pag-atake, hindi ba? Napatingin si Cao Cao, at tila ba nag-isip, agad na yumuko ang kawal na nagulat, at sinabi, maunawaan po namin at sa ngayon po nagsisimula na pong kumilos ang kalaban. Sinabi ni Cao Cao, kailan pa? Sinabi ng kawal, wala pa pong kalahating oras ang lumipas. Humakbang ang dalawa palabas, sinabi ni Cheng Gang, iniisip ko kung anong sitwasyon, matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ba, mas mabuting ako mismo ang makakakita. Patuloy na naglakad ang dalawa, na tila naman ikinagulat ng dalawa, sa nakita sa malawak na kalupaan. Ang tila batalyong ng mga hukbo, sinabi ni Cao Cao, sa kanyang isipan, ano ang mga ito, at ano ang ginagawa nila? Bahagyang ngumiti si Cheng Gang, at sinabi, nahihigitan sila sa bilang ngunit aalis pa rin sila sa lungsod. Maging sa liwanag ng araw nang hindi man lang nagtatangkang magtago, sinabi ni Cao Cao, kung pagbabasehan ang direksyon kung saan sila nanggagaling, hindi rin naman nagtatangkang tumakas, huwag mong sabihin sumuko na sila sa pagtatanggol sa lungsod. Sinabi ni Cheng Gang, hindi pa nating masusuri ang sitwasyon dahil hindi pa kumpleto ang kanilang pormasyon ngunit, kung ang layunin nila ay lituhin tayo, tila gumana ito ng perpekto, tumiim ang mga mata ni Cao Cao, at matiim na nag-isip, sabay pasok sa kanyang isipan si Liu Bei, sabay sabi, Liu Xuan, nakasakay ng kanyang kabayo si Liu Bei, muling sinabi ni Cao Cao, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Nagpatuloy sa sinasabi ang tagapayo ni Cao Cao, na si Cheng Gang, sabay sabi, kung ang layunin mo ay lituhin kami, mukha naman gumana ito ng perpekto. Napatiim si Cao Cao, sabay sabi sa kanyang isipan, Liu Xuan. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Sabay labas naman ni Liu Bei, sa hilera ng mga hukbo, kasunod ang dalawa niyang kapatid. Sinabi ni Zhang Fei, sa kanilang kapatid, Kuya, ito na ba talaga ang desisyon mo? Kasi kung magkakagulo lamang, pinutol ni Guanya, ang sasabihin pa sana ni Zhang Fei, sabay sabi, tama na, nakapagdesisyon na ang ating kapatid, mabuti pa ay sumunod na lang tayo ng tahimik. Tahimik na seryoso ang mukha ni Liu Bei, inihakbang nito ang kanyang kabayo, sabay sabi, maghintay kayong lahat dito. Patuloy na pinalakad nito ang kanyang kabayo, patungo sa kinatatayuan ni Cao Cao at ni Cheng Gang, nang nasa kalagitnaan na ito, bumuga ito ng hangin, at pasigaw nitong sinabi, kamahalan, ako si Liu Xuan ang Chancellor ng Pingyuan. Mayroon akong mensahe para sa Panginoon na si Cao Mengde. Humihiling ako ng pribadong pag-uusap, nakatingin si Cao Cao, kumunat ang noo nito at natitigilan ito sa sinasabi ni Liu Bei, agad sinabi ng tagapayo na si Cheng Gang, Panginoon ko, hindi mo ito kailangan gawin, isa itong patibong. Sinabi ni Cao Cao, sa tingin mo ba ay ganoon siya? Natigilan si Cheng Gang, hindi agad ito nakakibo, muling sinabi ni Cao Cao, si Liu Bei Xuan, ay isa sa maraming miyembro ng angka ng Liu, na may kaunting dugong imperial, hindi ba't siya, yun madalas nating nakakasagupa? Ginagamit niya ang apelyido niya na kasama ng angka ng pamilya ng imperyo, bilang sandata, kung maglalagay tayo ng patibong, maaaring mawala sa atin kahit ang maliit na kalamangan na mayroon siya. Agad na tumutol ang kanyang tagapayo, at sinabi, ngunit Panginoon ko. Muling sinabi ni Cao Cao, huwag kang mag-alala, mas magaling akong magbasa ng tao kaysa sa iyo. Tumuloy ang dalawa, nagsalubong ito sa gitna ng mga kapwa nilang hukbo, hanggang sa magkaharap ang dalawa na sakay ng kanilang kabayo. Sinabi ni Cao Cao, ngayon, ano ang sasabihin mo, Liu ng Pingyuan? Note, si Liu Bei ay ang kasalukuyan Chancellor ng Pingyuan ng Commandery. Tumingin ng matiim si Liu Bei, at sinabi, humihingi ako ng paumanhin sa walang hiya na kahilingan yon, subalit. Maaari mo bang ipagpaliban ang ekspedisyon sa pagpaparusa? Namilog ang mata ni Cao Cao na tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ni Liu Bei, nag-apoy ang kaloob-looban nito, sabay sabi sa kanyang isipan, ano raw, ipagpaliban ang ekspedisyon. Ang walang katiyakan na katangahan na ito, tumalim ang mga mata ni Cao Cao, na kung espada ito ay nakahiwa na.
At muling sinabi sa kanyang isipan, sinusubukan niyang harangan ang paghihiganti ko, sa pamamagitan ng pag-iwas sa labanan. Mula sa kanyang kaisipan tila ba nabanaag niya ang ating bida, natigilan ito, maya-maya ay tila ba naintindihan niya ang tinukoy nito nang maaninag niya ang pagkatao ng ating bida. Nawala ng bahagya ang talam sa kanyang mga mata, at sinabi sa kanyang isipan, kung gayon, ito ang pinakamahusay na magagawa ng lalaking ito. Marahil ay iniisip niya na mas kaunting tao ang mamamatay kung gagawin niya ang kahilingan na ito. Bahagyang ngumisi ito at sinabi muli sa kanyang isipan, kung gayon, ikaw din. Matapos ay sinabi kay Liu Bei, tigilan mo na ang paggaya kay Huatwo, nang hindi maganda. Sabay bulong sa kanyang isipan, na impluwensyahan ka rin ni Yuan Hua. Muling sinabi kay Liu Bei, gawin mo na lang ang nais mo at kailangan mong gawin. Tila naman nadismaya si Liu Bei, bahagyang nainis ito at sinabi, hindi yun madali. Nag-alangan ang puso ko kahit sinusubukan kitang pigilan, at ngayon ay kailangan ko ring harapin si Master Huatwo. Sinabi ni Cao Cao, iyan ay iyong gawain, paano kaya kung sa halip ay gawin mo ang dapat mong gawin, o kaya naman ay gawin mo ang nais mong gawin. Tila ba hindi nagustuhan ni Liu Bei, ang sinabi ni Cao Cao, kumunat ang noo nito, sabay napahigpit ang hawak sa tali ng kabayo. Matapos ay tumawa ito ng hilaw, at sinabi, haha, kahit alam kong walang kagalingan si Gobernador Tao Chen, hindi ako maaaring lumayo. Hindi ako dapat gumawa ng anumang bagay na makakabawas sa kabutihan. Ipinaling ni Liu Bei, ang kanyang kabayo, para tapusin na ang kanilang pag-uusap at sinabi na kapasa ka na, Gobernador Cao, ngumiti ito at sinabi, pipiliin ko pa rin ang kabutihan. Tumingin ng seryoso si Cao Cao na natitigilan, tinawag nito si Liu Bei, na paalis na, at sabay sabi, hoy, ano ang gagawin mo? Aalis ka na lang ba ng ganito? Agad na sumagot si Liu Bei, habang ito ay nakatalikod sabay sabi, ano ka mo? Sinabi ni Cao Cao, kasama ng 100,000 na hukbo na humaharap sa mga kaaway, ano na lang ang iisipin ng mga tao kung aatras tayo na walang kasamang labanan? At isa pa, hindi ba't isa kang general sa ilalim ni Gang Sanzan? Bahagyang pumikit ito at muling sinabi, kung babalik ka sa Quizhou, isama mo ang mga hukbong matatanggap mo mula kay Tao Chen, dahil malupit at mapaghinala siya, hindi kanya tatanggapin ng madali, kaya dapat ay may dala kang regalo pagbalik mo. Bahagyang lumingon si Liu Bei, sabay tumugon ito, at sinabi, ganoon ba? Muling ngumiti ng hilaw si Cao Cao, at muling sinabi, at makabubuting bumuo ng isa pang katwiran upang sa iyong pag-atres. Dahil wala sa aming ang nagnais na saktang ang aming mga kawal, at isa pa, paano naman kaya ang tunggalian sa pagitan ng mga general? Tila ba nabigla si Liu Bei, sa sinabi ni Cao Cao, napatingin ito ng diretso kay Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, isang tunggalian sa pagitan ng general. Maya-maya pa, pinalakad ni Guanya, ang kanyang kabayo papunta sa dalawa, kay Liu Bei, at kay Cao Cao, at sinabi, nais kong iwasan ng isang laban na dapat akong matalo, subalit tila hindi iyon isang opsyon. Tumingin si Cao Cao, at si Liu Bei kay Guanya, at muling sinabi nito, ngunit kaya mo ba itong panghawakan? Agad humalakhak si Cao Cao, nang laki ang mata nito sa katuwaan at sinabi, naaalala ko na, yun bang lalaki na may kahanga-hanga na mga balbas, at siguradong hindi tayo makakapagpadala ng madaling kalaban. Matapos ay lumingon ito at pasigaw nitong sinabi sa isang lalaki, Tai Chong. Kaya mo bang panghawakan ito? Agad na tumugon ang lalaking tinawag ni Cao Cao, at pasigaw nitong sinabi ng may kayabangan, ako si Dian Tai Chong, at kakayanin kong panghawakan ito. Mayabang na sinabi naman ni Guan Yu, ako si Guan Yu, mula sa Zai County ng Hedong Commandery, at kilala rin sa pangalan na Yun Chang. Ngumisi ang lalaki at may kayabangan din sinabi, ako si Dian Wei, at kilala rin bilang Dian Tai Chong, ipinanganak at lumaki sa Yiwu County, Chenliu Commandery. Siya ay Dian Wei Dian Tai Chong. Note, ang magalang na pangalan ni Dian Wei ay hindi na itala sa anumang ulat ng pangkasaysayan, ang pangalan Ilay ay mula sa romansang Tatlong Kaharian, walang alinlangan na kabilang siya sa nangungunang tatlong mandirigma sa hukbo ni Cao Cao, at walang kapantay sa katapatan at determinasyon. Gayunpaman, noong 197, sa Wakeng
Matapos ay mahinang sinabi ni Cao Cao kay Tai Chong, mag-iingat ka, Tai Chong, natitiyak ko na hindi siya madaling kalaban. Agad na tumugon si Tai Chong, at sinabi, gagawin ko po, Panginoon ko. Sa kabila, sinabi naman Liu Bei, sa kanyang kapatid na si Guan Yu, mag-iingat ka. Agad na tumugon si Guan Yu, at sinabi, na talaga naman dapat kong gawin. Matapos ay nagtitigan ang dalawa at sabay na sinabi sa kani-kanilang sarili, walang pilitan, at sigurado yan. Matapos ay agad na hinayla ni Guan Yu, ang kanyang tali ng kabayo upang sugurin ang kalaban, at pasigaw na sinabi, ako na ang mauuna. Nagkatitigan ang dalawa, at sabay na sinabi, naintindihan ko na ito ay hindi madaling kalaban. Matapos ay madiin na hinayla ni Guan Yu, ang tali ng kanyang kabayo, at patakbo na pinatakbo ang kabayo sabay sabi, ako na ang mauuna. Agad inihanda ni Tai Chong ang kanyang sandata. Mabilis na inangat ni Guan Yu ang kanyang sibat at malakas na inihampas sa ulo ni Tai Chong, agad naman sinalag ito ng dalawang niyang sibat sa magkabilang niyang kamay. Lumusat ang talim nito sa may dibdib ni Guan Yu, na ikinabigla nito. Matapos ay muling nagtagisan ang kanilang mga sandata, na tila ba parehong ayaw nilang magpatalo, parehong malakas, at parehong matapang. Napakunot ng noo si Liu Bei, bahagyang ng laki ang mata nito, na tila ba pinagpawisan. Sabay sabi sa kanyang isipan, mayroon bang ganoon general? Habang si Cao Cao ay tila lihim na nakangiti habang nakatingin, sabay sabi, si Guan Yu Chang ay tunay na isang mabigat na kalaban. Muling nagsagupaan ang dalawa, lumipas ang mga oras, sumapit ang takip silim. Sa klinikang kubol ng ating bida, sinabi ng ating bida, kung gayong ay, humalukip-kip ito, nang laki ang mata nito sa inis, sabay nagdikit ang kanyang mga ngipin, at sinabi, nadala kayo sa kasabikan ng pakikipaglaban kaya nangyari ito, yun ba ang sinasabi ninyo? Habang may benda, ay parehong sugatan ang dalawa, kabado na tila ba mga basang sisiw. Pasigaw na sinabi ng ating bida, yan ang napala ninyo. Nagpatay mali siya naman si Cao Cao, ang tagapag-udyok. Napakamot naman sa tabi niya si Liu Bei, na nagpatay mali siya rin na tila ba iniba ang kanyang atmosfera. At pawisan nilang sinabi ng sabay, kasi, mabuti at mayroon kang talento na bigay ng Panginoon upang mapigilan sila at gamutin. Umuusok ang ilong ng ating bida sa inis at nilinggan nito sina Liu Bei, sabay sabi, sa bagay ang kawalan ninyo ng tamang pagdedesisyon ay ang malalang sakit na, malalang malala na. Napayuko si Liu Bei, na tila ba puno ng hiya, at sinabi, humihingi ako ng paumanhin. Sinabi naman ni Tai Chong, nang nakayuko, maliit na pinsala lamang po ito Master Wat Wo, hindi na po kailangan pang bigyan ng ganoon atensyon ang isang simpleng kapitan. Nilaipat ng ating bida ang kanyang mata kay Tai Chong, at sinabi, hoy, anong sinasabi mo? Matapos inilapit nito ang mukha ng ating bida, kay Tai Chong, at nangigigil na sinabi, ako ang magdedesisyon dito, at hindi ikaw, kaya tumahimik ka na lang at gamutin ka. Nanginginig sa takot na sinabi ni Tai Chong, opo, naintindihan ko po. Matapos ay napaisip ang ating bida, napatingin ito kay Tai Chong na nakayuko habang tahimik, sabay sabi sa kanyang isipan, ang lalaking ito ay natitiyak ko na si Diane Wei, na siyang kapalit ni Cao Hong. Nakakabalisa naman ang malaman ko ang hinaharap. Napatingin ito kay Guan Yu, nakatabi ni Tai Chong, at muling sinabi sa kanyang isipan, gayunpaman, para labanan ng kapantay ang dakilang Guan Yu, at talaga naman tunay na nakakatakot. Note, sa dinastiyang warriors ng Koe na may tala na 14 hanggang 3, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kapag gumagamit ng dobleng bakal na halberos, ay kahanga-hanga sa iskapor na 105 hanggang 75. Ngunit ang kanyang pamumuno, katalinuhan, at kasanayan sa politika. Matapos ay sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, mabuti na lang at silang dalawa lang ang bahagyang nasugatan, kung tunay silang nagkasagupaan, libu-libo na sana ang nasugatan o namatay, sabay talikod nito sa dalawa. Inilagay nito ang dalawang kamay sa likod, at muling sinabi, hindi malala ang mga sugat ninyo, kaya sapat na ang paggamot na ito, subalit. Natigilan ang dalawa, muling sinabi ng ating bida, kung gayon, sino man sa inyo ang nanalo. Mabilis na lumapit si Chen Gong, sabay takip sa bibig ng ating bida, na ikinabigla nito, sabay halakhak ni Chen Gong, at sinabi, ho, ano bang pakialam ng mga yan?
Matapos ay humakbang ito at agad nagpaliwanag sa ating bida, at sinabi, isa lamang itong tunggalian upang magtatag ng restilyo at gumawa ng isang palabas, kaya hindi ito gaano mahalaga. Umungol ang ating bida, nagkatitigan naman si Guan Yu at Tai Chong. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida at si Chen Gang, hanggang makalabas ito sa klinikang kubol. Muling sinabi ni Chen Gang, subalit sa ngayon ay, hindi ba dapat na nating ituloy ang pag-atake kay Tao Chen? Sinabi ng ating bida, lubos akong tiwala na gagabayan mo kami Master Chen, na gamit mo ang isang mahusay na payo, kaya sana ay huwag mo na akong tanungin pa. Agad natawa si Chen Gang, at sinabi, naku naman, wala na akong ibang magagawa kundi ibahagi sa iyo ang mahusay na ipayo yan sa iyo, haha. Nangigigil sa inis ang ating bida, na sinabi sa kanyang isipan, lintik na ito. Pumunta ka lang ba dito para magkumpirma? Matapos ay tila may ibinulong ito sa ating bida, natigilan ang ating bida. Bahagyang sumulyap ito at sinabi, seryoso ka ba? Agad na tumugon ito at bahagyang ngumisi at sinabi, syempre naman, itinaas nito ang kanyang hintuturo at sinabi, hindi mo ba naiisip na magiging kawili-wili ito? Kinagabihan, sa Tan County ng Donghai Commandery sa Zhuzhou. Sa kampo ng mga kawal ni Tao Chen, galit na inilapat ni Tao Chen, ang kanyang kamay sa lamesa at pasigaw nitong sinabi, putik. Ang lalaking may malaking tainga, paano niya nagawang saksakin ako sa likuran ko? At wala man lang ni isa ang bumalik dito, kabado ang kawal na nasa harap nito, at sinabi, wala pa pong bumabalik, Panginoon ko. Agad na dumating ang isang kawal, humahangos ito, sabay sabi, agarang ulat, dumating po ang mga hukbo ni Kaukau sa ating tarangkahan, at daan-daang libo po ang bilang ng mga puwersa. Nagdikit ang mga ngipin ni Tao Chen, sabay sabi, putik. Kumuyam ang kamao nito kasama na nalukot ang papel na mapa, at sinabi, siguraduhin ninyo na maghigpit ang mga pagbabantay sa mga tarangkahan, napakalaki ng kanilang mga hukbo, kaya maging ang pamamahala na kanilang mga supply ay magiging mahirap para sa kanila. Sa ngayon ay marami tayong inani na mga butil. Tumalim ang mata nito at ngumisi, sabay sabi, hahaha, tingnan natin kung sino sa amin ang unang babagsak, ha. Samantala, sa labas ng palasyo ni Tao Chen, sinabi ni Kaukau, at gaya ng hinula ng ating dalawang tagapayo. At dahil sa matibay na pader at sapat na probisyon, hindi makakalabas ng lungsod si Tao Chen. Sinabi ni Wenro, ang pinakamahusay niyang tagapayo ay hintayin tayong mapagod at saka umatras. Ngumisi din si Chen Gang, at sinabi, ngunit maya-maya lamang ay may isip nila na may kamalian. Bahagyang lumingon si Kaukau, hindi ko ninais pa, ngunit ang pinaka-epektibong pagpapayo ay ang lahat ng mga puwersa, dapat ay palibutan ang lungsod at maghintay, matapos ay bahagyang tumalim ang tingin nito, at muling sinabi, hanggang sa susunod na mga utos. Lumipas ng 6 na oras, maririnig ang malakas na sigaw ni Kaukau, sa kabuuan ng palasyo, at pasigaw nitong sinabi, simulan na. Sabay-sabay itinaas ng mga kawal ang hawak na pala at sabay-sabay ibinaon ang kani-kanilang mga paa, upang maghukay ng lupa. Habang patuloy na gumagawa ng mga kubol ang kawal, pasigaw na sinabi ng lalaki, bilisan niyong kumilos, pinuno ng squad kontrolin mo ang mga tauhan mo. Matulin na nagsikilos ang mga kawal, samantala. Mula naman sa taas ng palasyo, gulat na napalaki ng mata si Tao Chen, sa kanyang nakita. Pinalibutan ng mga hukbo ni Kaukau, ang county ng Tan at nagtayo ng kampo sa labas. Habang nakatayo si Tao Chen, maging ang mga kawal nito, sinabi ng isang kawal, bakit nagtatayo ng mga kubol ang mga baliw na yon, sa harapan? Naglakas loob sila gumawa ng lampas sa abot ng mga kanilang sibat. Dumating naman ang isang banga na alak, na ibinaba ng kawal. Humalakhak si Zhang Fei, na itinaas pa ang tasa ng alak, upang magtagay, sabay sabi, hahaha, lahat ay magaling. Ang alak na ito ay galing sa ating Panginoon, umiinom tayo at magpakasaya hanggang sa iyong kaluguran, sabay-sabay nagtaas ng mga kamay ang mga kawal na may hawak ng tasa ng may lamang alak, mula sa taas nagdikit ang mga ngipin ni Tao Chen, at nagngingit-ngit na sinabi, putik, samping ka Kaukau, at malakas na pasigaw nitong sinabi, naglakas loob kang insultuhan ako. Sumapit ang gabi, pagkalipas ng 10 araw. Sa katahimikan ng gabi,
Kasalukuyan natutulog ang mahimbing na si Tao Chen, agad na pamulagat ito ng makarinig ito ng malakas na katok, napatingin ito sa direksyon ng pinto, at agad sinabi ng kanyang kawal na nasa pintuan, Panginoon. Nagbigay ito ng paggalang at sinabi, nagdudulot po ng kaguluhan ang mga hukbo po ni Cao Cao. Siya ay si Zhang Ba, at kilala sa pangalan Shuangao. Napahawak si Tao Chen, sa kanyang ulo, na tila ba sumakit, at sinabi, putik. Sabay pasok sa kanyang isipan ang mga hukbo ni Cao Cao, na tila ba sinasadya ang pag-iingay. Sabay sabi sa kanyang isipan, putik, sa araw man o gabi maingay sila araw-araw, ano ba ang ginagawa nila? Hindi nga sila umatake ngunit gumagawa naman sila ng paraan sa lahat ng ingay na ito. Matapos ay pumikit ito ng mariin, sinabunutan nito ang kanyang ulo ng magkabila niyang kamay. At muling sinabi, nasisiguro kung plano nilang umatake kapag binawasan namin ang aming mga bantay, lintik, sinusubukan ba nila kaming pahirapan hanggang sa mamatay? Mula sa labas ng silid sumigaw ang kawal, at pasigaw nitong sinabi, mga palaso ni General Zhang Fei. Napatingin si Zhang Ba, at si Tao Chen, sa direksyon ng pintuan, bakas ang pagkagulat nito. Samantala sa labas, kasalukuyan nagsisigaw na natataranta ang mga hukbo ni Tao Chen, at pasigaw na sinabi, magmadali, bilis ninyong patayin ang apoy. Magdala pa kayo ng tubig, bilis, matapos maapula ang apoy, lumabas si Tao Chen, at si Zhang Ba, lumapit ito sa bantay na kawal, hawak pa rin ang ulo, at sinabi, gaano ba kalaki ang napinsala? Yumuko ang kawal at sinabi, hindi naman po gaano kalala. Mga ilang bahay po at kubol lang, malapit po sa pader ang mga nasunog. Inis na tumalikod ito at sinabi, mga kawawang hangal. Akala ba nila gagana ang ganoong kaliit na pag-atake? Agad naman sinundan ng tingin ni Zhang Ba, ang papalayong si Tao Chen. Sabay sabi sa kanyang isipan, kahit hindi naman kalakihan ang pinsala, problema pa rin na inaatake ang loob ng lungsod. At may kasabihan nga na ang maliit na butas ng langgam ay kayang gumuho ang isang malaking dam. Note, gumuguho ang dam dahil sa butas ng langgam. Katulad ng kasabihan hindi mo napapansin nagbabasa ang damit mo sa ambon. Matapos ay tumitig ito mula sa mahinang apoy, at muling sinabi sa isipan. Hindi natin mapipigilan ang ilang mga lalaking lumapit sa ating sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi rin natin basta-basta madadagdagan ang bilang ng mga bantay. Matapos ay tumingala ito at tumingin sa kalangitan, at muling sinabi sa isipan, ano ba ang dapat naming gawin para dito? Matulin lumipas ang araw, at sumunod muli ng 10 araw ang nakalipas. Sabay-sabay na sumigaw ang mga kawal, mga palaso, harangan sila. Agad kumilos ang mga kawal iniharang ang kani-kanilang mga hawak na panangga, habang patuloy na umiigkas ang mga palaso, na tila ba may bato ang dulo nito. Sinabi ng isang kawal sa kanyang katabi, hindi ba parang kakaiba ang mga tunog? Oo nga, parang hindi naman tumatagos. Muling tumalbog ang palaso at bumagsak sa kanilang paanan, at pasigaw nitong sinabi, ano ang mga dulo nito, mga bato? Agad na dinampot ito ni Zhang Ba, at sinuri ang palaso, sabay sabi, isang nakakabaliw na estratehiya sa panglilinlang, na sinusubukan nilang itago ang tunay na plano nila sa pag-atake ng hindi nagsasayang ng mga palaso. Note, isang stratehiya upang linlangin ang iba na kapani-pani walang totoo man o mali, 10 araw pa ang lumipas. Patuloy na umulan ng palaso, sinabi muli ng kawal, mga palaso ulit. Sinabi ni Zhang Ba, malamang ay sinusubukan na naman nila tayong linlangin. Subalit natigilan ito nang may mapansin sa palaso, agad niyang pinulot ang palaso na bumagsak sa kanyang harapan, tinignan niya ito at nakita niyang durog ang dulo nito, at sinabi sa kanyang isipan, hindi ito mga bato, isang clay na gawa sa putik. Napatingin ito sa nagkalat na palaso na nasa lupa, na tila ba nagtataka nang may mapansin ito. Agad niya dinampot ito ng daliri, sabay sabi sa kanyang isipan, ano naman ang mga ito? Agad siyang nagulat nang makita niya sa kanyang palad, sabay sabi, mga kuliglig ng palay. Note, mga kuliglig ng palay, Setophilis oryzae, isang peste na kumakain ng palay, bagaman ang sinaunang Tsina ay pangunahing gumagawa ng dawa na maaaring mukhang ligtas, ang mga pesteng ito ay kumakain sa karamihan ng mga palay kaya hindi rin nakaligtas ang dawa. Matapos matignan ng hawak, tumingin ito sa mga kawal at pasigaw nitong sinabi,
habang pinakikita ang hawak na palaso, nakakita na ba kayo ng ganito? Natigilan ang mga kawal, at napatutok ang kanilang mata sa hawak ni Zhang Ba, sabay sinabi, iyang pong mga palaso na may bola na luwad, Ginoong Zhang Ba. Mukha pong hinalo sila sa mga palaso, simula pa po ng 10 araw na ang nakalipas. Nang laki ang mata ni Zhang Ba, sa pagkabigla. Matapos ay nagmadali itong tumakbo papasok sa loob ng tambakan ng mga palay, sabay sabi, hindi, maaari ito. Agad niyang hinawakan ang mga sako ng palay, at sinabi, imposible ito, imposible mangyari. Ito, binutes niya ito ng dulo ng espada ang isang sako ang mga butil ng palay, at agad itong nabigla sa nakita, naglabasan ang mga pesteng kulisap na nakahalo sa mga butil ng palay, sabay sabi, hindi maaari ito. Lumingon ito sa mga kawal na nasa labas at galit na sumigaw na sinabi, tipunin ang lahat na kawal, ngayon na, alisin ang lahat ng rasyon. Kailangan nating mahuli ang mga pesteng ito, taranta na tumugon ang mga kawal, opo Ginoong Zhang Ba. Agad nagluhuran ang mga kawal, pilit na hinuhuli ang mga peste sa mga butil. Sinabi ng kawal, paano nangyari at nagkaroon ng maraming pesteng kulisap dito? Tumahimik kayo at hulihin niyo sila isa-isa, muling sumigaw ang ibang kawal, at sinabi, General, napakaraming insekto po dito. Sigaw naman ng isa, putik, kinain na ang buong sako na ito. Napapikit sa inis si Zhang Ba, tila ba tinipon ng inis na naramdaman na kahit anong oras ay sisabog na, napatingin ito sa mga kawal na nakaluhod, na hirap na dinadampot ang mga peste, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, ngayon ay naranasan na natin. Note, kapag ang mga kulaglig ng palay ay namumugad ng maramihan, imposibleng maalis ang mga ito sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, lumipas ang oras. Nang lulumong sinabi ni Tao Chen, kalahati, mahigit kalahati ng ating mga rasyon ang nasira. Kumuyam ang 2 kamao nito at ibinagsak sa lamesa, na naglikha ng ingay, at pasigaw nitong sinabi, ano ba ang ginagawa ninyong lahat, bulag ba kayong lahat? Hanggang kailang ba nating titiisin ito? Napapikit ng mariin si Zhang Ba, yumuko ito ng bahagya at sinabi, may kahirapan po na baka tumagal ng higit sa 3 buwan. Napamulat ng mata si Tao Chen, nagdikit ang malalaki nitong ngipin sa galit, sabay sabi na tila dumagundong. Kung gayon ay kailangan pa ba namin magnakaw? Ang ibig kong sabihin ay hihiram ba muna tayo ng rasyon, ano pa ang hinihintay nyo? Napatingin si Zhang Ba, sa kanilang pinuno na si Tao Chen, sabay sabi sa isipan, lagpas na sa pagkubkob at ibalik. Ang ibig ba niyang sabihin ay ang magbawas ng bilang ng mga bibig na pinapakain, ngunit hindi naman pwede na kaming lahat ay mamamatay ng ganito sa gutom, sabay nagdikit ang ngipin nito. Matapos ay yumuko ito at sinabi, gagawin ko po ang patakaran niyo ngayon, Ginoong Tao Chen. Note, sabay umalis si Zhang Ba patungo sa kalapit na lalawigan upang kumuha ng mga butil. Sakay ng kanyang kabayo pinatakbo niya ng mabilis ang kabayo, at pasigaw nito sinabi, sa mga sundalo na nakaharang sa labas, pinagtatabig niya ito ng kanyang espada, kasama ang kanyang kasamang hukbo. At malakas na sinabi, umalis kayong lahat sa daraanan ko. Pagkalipas ng 10 araw, nagpakita si Zhang Ba, ng matinding lakas, at nalagpasan ang paglusob ng mga hukbo ni Cao Cao at nagdala ng mga probisyon pabalik. Humabol ang mga kawal, at pasigaw nitong sinabi, putik. Nakalusot sila, magmadali at agaran magulat ka kay Commander. Bilasan mo, mula sa likuran nito ay may isang lalaki na humalo at sumunod sa mga hukbo habang sakay ng kanyang kabayo, mabilis ang pagtakbo ng kanyang kabayo, matapos ay ngumisi ito, sabay sabi, ayos. Note, nakalusot si Gao Shan, sa kuta ng Tan County, sa pamamagitan ng paghahalubilo sa mga hukbo ni Tao Chen. Nang makapasok ang mga karitela ng butil ay malakas na humalakhak si Tao Chen, at sinabi kay Zhang Ba, at sa mga kawal nito, magaling, ha. Ngayon ay makakahinga na tayo ng maluwag, yumuko si Zhang Ba, at ibang mga hukbo, habang ang iba ay bitbit ang mga sako ng butil, upang dalhin ito sa imbakan. Sinabi ni Tao Chen, ha, mauubos na ngayon ang kanilang mga supply, bago pa maubos ang ating, ha. Patuloy na humalakhak si Tao Chen, sa di kalayuan nakatayo si Gao Shan, lihim na napatingin ito, habang nagmamasid na patuloy sa pagtawa si Tao Chen.
Matapos ay lihim na ngumisi ito at sabay sabi sa kanyang isipan, ganyan nga, tumawa ka ng tumawa habang kaya mo pa. Maya-maya pa ay, napansin si Gao Shan, ng isang lider ng hukbo habang may buhat itong sako ng butil at sinabi, Hoy, anong tinutunganga mo dyan, dalhin mo ang mga ito sa imbakan ng mas mabilis, bahagyang napakislat si Gao Shan, at sinabi, opo ginoo. Lumipas ang mga oras sumapit ang gabi, natapos ang pag-iimbak ng butil sa imbakan, sinabi ni Zhang Ba, mabuti at natapos na. Ang lahat ay nagtrabaho ng maayos, magpahinga na kayo, at sa kalaliman ng gabi. Isang lalaki ang pumasok sa imbakan, at lihim na nagsindi ng isang pulbera na hugis bilog, matapos ay humakbang ito palabas, mula sa kanyang likuran, maririnig ang mga langit-ngit na tila ba ito ay tinutunaw na ng apoy. At sa likuran ni Gao Shan, kumalat na ng tuluyan ang sinindihan niyang pulbera na hugis bilog, tuluyan ang natupok ang imbakan ni Tao Chen, sabay sabi nito sa kanyang sarili, habang patuloy itong lumalakad, ngayon, tingnan natin kung makakatawa ka pa pagkatapos nito. Lumipas ang mga oras, bahagya na naapula na ang apoy, bahagyang tinangay ng hangin ang mga alipato at usok na natupok ng apoy, habang nasa harapan ng nasunog na imbakan ng butil si Zhang Ba, nang lulumo ito na napatingin habang nakatayo ito sa natupok na imbakan. Lumapit ang ilang kawal sa kanyang likuran at nang lulumo at kabado na sinabi, General, napatay na po namin ang apoy, subalit ang aming tinipon ay. Agad pinutol ni Zhang Ba, ang sinasabi ng kawal, sabay sabi, ilang na lang ba ang natitira? Noon po nakaraang buwan lamang po ay, napapikit si Zhang Ba, kumunat ang noo nito at sabay nagdikit ang ngipin, na tila ba pigil na pigil ang galit. Matapos ay bahagyang humakbang ito, at sinabi, magtipo ng pinakamadaming pagkain hanggat maaari, at ako mismo ang magsasabi sa ating Panginoon. Bahagyang nagulat ang kawal at sinabi, ngunit General, paano mo haharapin ang galit ng ating Panginoon? Tumiim ang mga mata nito sabay kuyom ng kanyang dalawang kamao, at sinabi, ang pagdadala ng puot na ito, ay bahagi rin ng tungkulin ng isang general. Lumipas ng 4 na oras, malakas at tila yumanig ang sigaw ni Tao Chen, at pasigaw na sinabi, ano? Sumiklab ang sunog at 2 oras na ang nakalipas, at ngayon mo lang ito iniulat. Ano pang silbi ng pag-iimbak ng mga sako-sakong butil, kung hindi mo naman ito mapoprotektahan ng maayos? At paano tayo mabubuhay sa pagkain na katumbas lamang ng 1 buwan? Alamin mo kung sino ang namamahala sa imbakan at papanagutin sila, ngayon din. Habang nakayuko, si Zhang Ba, na sinalo lahat ang galit ni Tao Chen, natitigilan na sinabi nito. Asahan niyo po na mag-iimbestiga ako, ngunit sa ngayon po ay kailangan po nating magtuon sa paglutas ng ating kakulangan sa pagkain. Agad na bigla si Tao Chen, na tila ba hindi nagustuhan nito ang sinabi ni Zhang Ba, sabay sabi ng pasigaw, ano ka mo? At nangigigil na sinabi, dapat nating ipakita ang mga ulo ng mga responsable sa labas ng kampo upang hindi na ito maulit pa. At paano hindi mauunawaan ng isang commander ang kahalagahan ng disiplina sa militar? Napayuko si Zhang Ba, at marahan na sinabi, ang pagsiguro po ng mga probisyon ang ating pinakamahalagang prioridad ngayon. Note, ang sinasabi ni Tao Chen, ay ang pagpugot ng ulo at pagpapakita ng ulo sa isang pampublikong lugar. Lalong nangigigil sa galit si Tao Chen, sabay sigaw nito, ang lakas na loob mo kontrahin ako, lumayas ka sa harapan ko. Agad tumalikod si Zhang Ba, at humakbang palabas, narinig pa niya ang sigaw ni Tao Chen, na sinabi sa utusan, kayo dyan dalhan niyo ako ng alak. Sa labas nakayuko pa rin si Zhang Ba, na tila ba nahihirapan sa sitwasyon, muling narinig ang sigaw ni Tao Chen, at pasigaw na sinabi, ginagawang imposible ang mga walang kakayahan, ang mga tanga na ito na manatiling matino. Samantala, lumipas ang araw, binawasan naman ni Tao Chen ng kalahati ang rasyong ng kanyang mga hukbo, at tuluyan na gutom ang hukbo nito, habang nakaupo ang mga hukbo na tila ba nanginginig na ito sa gutom. At si Zhang Ba, paulit-ulit na nilusob ang pangkat ni Cao Cao, upang mang-alap ng mga probisyon mula sa mga kalapit na lalawigan. Ngunit siya ay paulit-ulit na tinatanggihan kahit saan. Nakaluhod ito sa harapan ng isang tanggapan, at patuloy na nakiusap, sabay sabi, kamahalan. Nagmamakaawa po ako, kung magpapatuloy ang ganito, mamamatay po ang lahat sa Tan County.
Humarap ang tagapayo na si Cheng Gang, humakbang ito at sinabi, hindi lahat ay mamamatay. Bahagyang ngumisi ito at humalukip-kip, at muling sinabi, ang nais lang namin ay ang mabuhay si Tao Chen. Tumingin si Zhang Ba, at sinabi hindi ba't tauhan ka ni Cao Cao? Nakangiti pa rin na sinabi ni Chen Gang, at sinabi, matalino ka, kaya dapat maging maayos ang ating pag-uusap, ayaw mo bang iligtas ang mga tao ng Tan County? Natigilan si Zhang Ba, sabay lingon kay Chen Gang. Sinabi ni Chen Gang, kahanga-hanga ang iyong katapatan sa iyong Panginoon, subalit nilabag ni Tao Chen, ang mga pangunahing prinsipyo ng tao, at inatake pa niya ang mga manggagamot na gumagamot sa mga taong may sakit sa Zushu. Naniniwala ka ba talaga na mas mahalaga ang buhay niya, kaysa sa libo-libo at iba pa? Napapikit ng madiin si Zhang Ba, aminado siya na mali ang kanyang Panginoon, kumuyam ang kanyang kamao, at sinabi, ano ba ang hihilingin mo sa akin? Ang ipagkanuluko ba ang aking Panginoon? Agad tumalikod si Chen Gang, sabay sabi, sundin mo ang puso mo, kahit ano pa ang sabihin nito sa iyo. Alinman sa dalawa ang tanging magiging pagkakaiba ay kung gaano karaming dugo ang matatapon. At kung binabagabag ng pagtataksil man ang iyong konsensya, marahil ay kaya mong isaalang-alang ito. Tumalim ang mata ni Zhang Ba, na tumingin kay Chen Gang. Sumulyap si Chen Gang kay Zhang Ba at muling sinabi, ang konsepto ng pagtataksil ay hindi na angkop sa halimaw. Humakbang ito palayo at muling sinabi, nawa ay ligtas kang makabalik. Naiwan ang nakayuko na si Zhang Ba, sa labas. Sinalubong si Chen Gang ng yunuko at kawal at nakayuko na sinabi, kataas-taasan tagapayo, nakahanda na po ang inyong kabayo. Sinabi ni Chen Gang, salamat. Mahaba pa ang ating paglalakbay papuntang Pingyuan, kaya siguraduhin mong sapat ang mga gamit natin. Matapos ay tumiim ang mata nito na bahagyang nakangisi, at sinabi, at ngayon ay magsipaghanda na, para sa huling laro. Samantala, gabi, sa palasyo ni Tao Chen, isang kawal ang lumapit kay Tao Chen, at sinabi, aking Panginoon, si General Zhang Ba, po ay naghanda ng mga probisyon. Makalipas ng 10 araw, sa sentro ng administrasyon sa Tan County. Nakatalikod si Tao Chen, at nakaupo at sinabi, gaano ba kalaki ang halaga ng dala mo? Nakayuko si Zhang Ba, na nagbigay galang at sinabi, sapat na po para tumagal ng 1 pang buwan. Lumangatak si Tao Chen, at sinabi, Chick, halos hindi ito sapat upang pahabain ang ating pagdurusa. Napakunot ng noo si Zhang Ba. Natigilan ito na tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ni Tao Chen, bahagyang sinulyapan si Tao Chen, na nakaupo sa lamesa na nasa harapan ng pagkain, at sarap sa pagkain napansin niya ang mga masasarap na putahe sa hapagkainan. Matapos ay sinabi, dapat na po ba na umalis, kagat ni Tao Chen, ang hita ng manok habang nakatalikod kay Zhang Ba, at sinabi, mabuti kung ganoon. Hinugot ni Zhang Ba ang kanyang espada, at sinabi, hindi po ako ang aalis, sabay taas ng espada at mabilis na tinagpa ang hapagkainan. Gulat na napasigaw si Tao Chen, at pasigaw na sinabi, ikaw, sabay ilag nito. Napaupo si Tao Chen, sa lapag, sabay itinutok ni Zhang Ba, ang kanyang espada at pasigaw na sinabi, ano ang ginagawa mong baliw kang hangal ka? Sabay tawag sa kanyang kawal at sinabi, hoy kayo, pumunta kayo dito ngayon din. Habang nakatutok ang dulo ng espada kay Tao Chen, bakas ang tinitimping inis nito at seryosong sinabi, hindi ako naniniwala sa mga ulat na mahigit 100 tao ang namatay sa gutom, habang nagtitipon ako ng mga pagkain, dapat sana ay may sapat na pagkain na natitira para sa pangunahing kaligtasan. Sabay na napatingin ito sa mga nagtapon na pagkain at mga nabasag na pinggan. At muling sinabi, ngunit dahil dito, malinaw na sa akin kung ano ang nangyari. Galit na pasigaw na sinabi ni Tao Chen, traidor ka, pinagtataksilan mo ba ako? Pagkatapos ng lahat na ginawa ko para sa iyo hayop ka. Mapang-uyam na sinabi ni Zhang Ba, anong pagtataksil na sinasabi mo? Matapos ay hinawakan ng dalawa niyang kamay ang hawakan ng espada sabay itinaas ito, at sinabi, ang tanging pinagsisihan ko lang ay ang paglilingkod ko sa isang halimaw na tulad mo. Takot at kaba na napasigaw si Tao Chen, na tila ba humingi ng tulong, itinaas niya ang 2 kamay na tila ba yun ang makapagliligtas sa kanya. Samantala, kinabukasan, hapon, sa kubol ni Cao Cao,
Nakaupo ito sa hapagkainan, na tila ba hinihintay niya ang ating bida. Ngumiti ito nang makita niya na dumating na ito at sinabi, "Nandito ka na pala." Sinabi ng ating bida, "Narinig kong hinahanap mo ako, ano ba ang problema?" Sinabi ni Cao Cao, "Wala naman, naisip ko lang na masarap sana kumain ng hapunan kasama ang kapatid ko, pagkatapos ng mahabang panahon." Sabay sengyas sa mga pagkain na nakahanda, sinabi ng ating bida, 2 araw pa lang ang nakalipas, hindi naman gaano katagal yon. Matapos ay napatingin ito sa dumating na si Liu Bei, sabay sabi ng ating bida, "Naku, bakit ka nandito na naman?" Tila ba nahihiya na sinabi ni Liu Bei, "Ako ba, kasi inimbitahan din ako dito." Itinaas ni Cao Cao ang kanyang tasa upang uminom ng alak, sabay sinabi, "Kailangan din nating mamantikaan, alam mo na yon." Sinabi ng ating bida, "Naintindihan ko ang nais mong ipahiwatig." Maya-maya pa ay may dumating na kawal, at agad na sinabi, "Panginoon Cao Cao, dinala po namin ang kriminal." Agad na palingon ng ating bida, tuloy naman sa pag-inom ng alak si Cao Cao, sabay inihagis sa lapag nila, ang nakagapos na si Tao Chen, napaijak ito nang makaramdam ng sakit. Ngumisi si Cao Cao, at sinabi, "Isang nakakamangha na magandang balita bago maghapunan," sabay tingin kay Tao Chen, at muling sinabi, "Nakapagtipon na tayo ng maraming mantika, kaya dapat ay sapat na ito para sa pagpriprito." Pilit na kumakawala si Tao Chen, nakagapos ang 2 kamay nito sa likod at pilit na gumagapang at pasigaw na nakikiusap na sinabi, "Kamahalan, pakiusap pakawalan mo ako. Ano pa ba ang silbi ng pagpatay sa isang matandang tulad ko? At kung patatawarin mo ako, mabibigyan kita ng katangyagan at kahusayan sa mundo." Sabay inilagay ng kawal ang tali sa bibig ni Tao Chen, upang itikom ang bibig nito. Napatingin ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, kung gayon ba, nagtagumpay ang plano ni Chen Gong. Agad na tumayo si Cao Cao, palapit ito kay Tao Chen, at sinabi, "Naku naman, bakit ba kasi ang haba ng dila mo?" Pilit pa rin kumakawala sa pagkakatali si Tao Chen, dahil may takip ang bibig nito, ungol lang ang lumalabas, habang ang 2 kawal ay mahigpit na pinipigilan ito. Muling sinabi ni Cao Cao, "Dapat ang mga nasa isipan mo ang mahaba, at hindi ang dila mo." Bit-bit ng 2 kawal si Tao Chen, palabas habang sumunod pa ang 2, at isinunod ito kay Cao Cao, na patuloy naglalakad sa tila babitayan at muling sinabi nito, "Nakahanda na ba ang malaking kaldero?" Agad tumugon ang kawal na nakatalaga doon, at sinabi, "Opo, Panginoon." Matapos ay napatingin si Cao Cao, sa malaking kaldero na nakasalang sa tila ba nangangalit na apoy, malakas ang pagkulo nito ng tubig matapos ay sinabi ni Cao Cao, sa kawal na may hawak kay Tao Chen, "Itapon niyo siya." Napaiyak si Tao Chen, habang may takip sa bibig, pinagpawisan nito at pilit na pumapalag at nakikiusap kahit ungol lang ang lumalabas sa bibig nito. Matapos ay binitbit ng kawal si Tao Chen, papunta sa malaking kaldero. Sabay sabi muli ni Cao Cao, "Panahon na para ipakita sa mundo ang kapalaran ng mga tao na hangal na tulad mo na masamang tao." Napasigaw si Tao Chen, matapos ay sabay inihagis sa malaking kaldero, umalingaw ang sigaw nito. Hanggang sa lumubog ito sa malaking kaldero, matapos ay agad tumalikod si Cao Cao, dinig pa nito ang malakas na sigaw ni Tao Chen. Maya-maya pa, si Tao Chen, kilala sa pangalan Gong Zhao, ay pumanaw na. Kinabukasan, sa kubul, sinabi ni Cao Cao, "Halina, tulungan ninyo akong lahat sa pagbubuhat nito." Agad tumugon si Liu Bei, at sinabi, "Oo na naiintindihan ko na." Sinabi naman ng ating bida, "Tara na kumain na tayo." Habang nagsisimula na silang kumain, sinabi ni Cao Cao kay Liu Bei, Siya nga pala Liu Gong, ikaw na ang magiging inspector ng zoo show." Agad na pabuga ng iniinom si Liu Bei, sa tapat ng mukha ng ating bida. Napapikit ang ating bida, sabay punas ng panyo sa kanyang mukha. Kabado naman na humingi ng paumanhin si Liu Bei, natarante itong napatingin kay Cao Cao, at sa ating bida, sabay sabi, "Inspector ng zoo show ba kamo? Anong ibig mong sabihin?" "Naku po, paumanhin Ginoong Huatwo," natitigilan na napatingin ang ating bida, habang nagpupunas ng mukha. Ngumiti si Cao Cao, at sinabi, "Alam mo naman kung ilang tao sa zoo show ang nailigtas mo,
matapang mong iniligtas ang mga tao na sana ay mapapahamak sa ilalim ng pamamahala ni Tao Chen, kaya hindi dapat tumutol ang mga tao sa Zusho. Note, paggawa ng isang desisyon na mayroon katapangan, muling sinabi ni Cao Cao, noong una akong dumating sa Yanzhou, marami ang tumututol, ngunit hindi pa ba ako nakapagtatag ngayon? At sa tingin ko ay mas maganda ang kalagayan at reputasyon mo kaysa sa akin, kaya hindi ka dapat magkaroon ng malalaking problema. Habang seryosong nakikinig si Liu Bei, muling ngumiti si Cao Cao, at sinabi, at tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Tahimik na nakikinig ang ating bida, napatingin ito at sinabi sa kanyang isipan, isang napakatalinong estratehiya, hindi pa rin niya lubos na nagpapatibay ang kontrol sa Yanzhou, kaya hindi rin niya kayang pamahalaan ang Zusho. At ang mahalaga, ay ang pag-iiwalay ng magkapatid na Liu Bei mula kay Gongsun Zan, at ang magiging mas ang mga paminsala kaysa sa pagputol sa kanang braso ni Gongsun Zan. Sabay pasok sa isipan niya si Gongsun Zan, na tila nagliliyab ang paligid, nakaluhod ito at hawak ng kanyang kamay, ang espada. Muling sinabi sa kanyang isipan, binabawasan din ito ang katwiran upang tulungan si Yuan Shao, at nagpapataas ng mga pagkakataon upang bumuo ng isang malaya na base sa kapangyarihan na malayo sa pamamatsyag na mata ni Yuan Shao. At si Liu Bei na kilalang kilala ko, sabay inilipat sa gilid ng kanyang mata ang kanyang paningin. Bakas sa mukha ni Liu Bei, ang kasiyahan at sabay sabi, magiging angkop ba ang isang taong katulad ko? Muling sumulyap ang ating bida kay Liu Bei, at muling sinabi sa kanyang isipan, hindi siya isang taong walang ambisyon, at naanod lang siya dahil wala siyang kapangyarihan, at walang mas mainam na lugar kaysa sa Zusho, upang umangat si Liu Bei. Sabay pasok muli sa kanyang isipan si Liu Bei, na hinirang upang maging inspector. Matapos ay sinabi ng ating bida sa dalawa, binabati kita sa iyong kalayaan kinakapatid ko, at binabati rin kita sa iyo ng promosyon Inspector Liu Bei. Sinabi ni Cao Cao, salamat, akin sinumpaan kapatid na tulad ng isang Zoro. Sinabi naman ni Liu Bei, salamat Master Hua Tuo, sabay-sabay nagtaas ng mga kamay ang tatlo upang mag-toast. Sabay hiling ng ating bida sa kanyang isipan, nawa ay mapipigilan ko ang massacre sa Zusho, at maggagamot at magliligtas ako ng napakaraming tao, at kahit nakatakdaman sila na mamatay o hindi, ililigtas ko pa rin ang mga buhay ng mga tao. Pumasok sa kanyang alaala, ang tulong-tulong sa paggagamot ang ating bida, ang kanyang asawa na si Xian, si Wuo, at si Bian-a. At maging ang alaala nung siya ay nasa kalawakan, at naging isang kaluluwa. Sinabi niya sa kanyang sarili habang binabasa ang tila ba kasunduan, ito ba ang gantimpala sa pagsisikap na matupad ang aking misyon? Ang mga lugar kung saan maraming pasyente, at nais kong maging tapat sa akin mga tungkulin bilang isang manggagamot, at higit sa lahat, ngumiti ang ating bida, sabay sabi muli sa kanyang isipan, sobrang saya ko na maraming tao ang nakaligtas, at lahat ng ito ay, isa akong manggagamot sa puso, at sapat na yun, sabay taas ng tasa ng nakangiti. End of Season 2.